Ibinulgar ni dating Senador Antonio Trillanes na noong Desyembre pa nasa Pilipinas ang International Criminal Court investigators kaugnay sa war on drugs. Tingin din niya sa ikalawang bahagi ng taon ilalabas ng ICC ang warrant of arrest. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin for today's video, ICC, kumpirmadong dumating noong December sa ating bansa para imbestigahan ang war on drugs ni Duterte. At mga 6 months to go, guys, posible nang lumabas ang warrant of arrest ni Duterte. So, ayon kay Senator Trillanes. Yan ang mainit na balita, guys. Bago lang yan, mainit-init pa. So, ayon kay Trillanes, guys, balita dito sa Inquirer.net, ICC in PH last December, arrest order versus Duterte soon by Trillanes. So, yun na nga guys, talagang delikado na itong mga pamilya Duterte. Dahil talagang tuloy-tuloy na yung investigasyon ng gobyerno ay ng ICC guys sa ating bansa. Lalo pat 'di ba? Sinabi na nga ni Remulla na papapasukin na yung ICC. Basta't sumunod lang sila sa procedure ng bansa, walang problema. Nataliwas naman guys, di ba? Nung una nilang sinabi, ano masabi ni ang stand ni BBM nung panahon na yon? Ayon kay DOJ Secretary Remulla, sabi niya, hindi namin papayagang pumasok ang ICC. Pag nasa airport pa lang, huliin namin yan para i-deport sila sa kanilang bansa. Yan ang matinding stand ng gobyerno ni PBBM. At ganoon mismo siya, mismo si PBM ang nagsabi na may issue pa sa sovereignty ng ICC, kaya hindi sila basta-basta makakapasok. Pero ngayon guys, iba na yung tono. Marami nang nakapunan dyan, di ba? Marami na rin tayong na-vlog dyan at yung mga ibang vlogger na talagang sabi lalo ng mga DDS supporter, sabi nila, bakit nag-ibang tono ni Pangulong Bongbong Marcos, pinapayagan na. Kaya nga lalo nagkakainitan ngayon yung Marcos, Romualdez at Duterte dahil din sa usapin ng ICC. Kasi guys, delikado tong ICC. Once na lumabas yan, alam naman natin, di ba? Baka madamay din si Sara Duterte sa pag-aresto. Kasi nga, kasama din siya sa complaint dun sa ICC. Ngayon, tanong guys, kailangan bang paniwalaan itong si Senador Trillanes? Kasi alam naman natin itong si Trillanes, isa siyang talagang kritiko ni Duterte. Kahit nung panahon pa niya guys, nung kalakasan pa, kasagsagan ng pagka-presidente ni Duterte, talagang kumakalaban na dito sa mga Duterte. Kaya nung panahon na yun, alas walang naniniwala kay Trillanes. Pero bakit kailangan natin siyang paniwalaan? Diba? So, unang-una kasi guys, si Trillanes, sila yung unang nag-file sa ICC. Kasama si Gary Alejandro, kasama niya yung guys sa Magdalo, alam natin kasama ngayon. So ngayon, meron silang connection sa ICC dahil nga sila yung unang nakipag-cooperate. Tapos guys, sumunod na dyan yung Makabayan Block. Nag-file na rin sa ICC. Tapos yung National Union Press of NUPC guys, sumunod na rin. So marami na sumunod sa ICC. At hindi lang yan guys, di ba? Yung mismong si ex-human rights lawyer, si Roque guys, di ba? Siya mismo nagsabi. Sabi daw ng mga kakilala niya. Kasi alam naman natin ito si Roque, dati siyang ex-human rights lawyer. Nagtayo sila guys ng NGO para nga tulungan yung mga human rights victims. Yun na nga lang, nung nakuha siya ni Pangulong Duterte, nung nakaraang administrasyon, nawala na pagka-human rights niya. Siya na ngayon lumalaban sa mga human rights lawyer. Di ba? Kaya nga nagkahiwalay sila.
ng kanyang partner sa law firm. Dahil nung una, isa lang adikain nila na ipagtanggol ng mga human rights victims. Pero kasi kalaunan, pagkatapos ng war on drugs, di ba? Kumakalaban na ito kay Duterte. Baka Duterte siya guys, di ba? So, kaya umalis siya doon sa ICC. So, ibig sabihin, meron din siyang connection dun sa loob. Kaya di ba siya nagsabi na labas-pasok na ang ICC dito sa bansa para mag-imbestiga. Sabi raw ng mga kalala niya sa loob, siguro mga staff doon, sabi nila, may mga puti na pumasok sa ating bansa. So, tugma guys. Tugma yung sinasabi ni Trillanes at nitong si Roque. Kaya nakita niyo guys, di ba? Nagkakandara pa na yung mga Duterte. Di ba? Para dito sa ICC. Kasi nga, pinayagan na talaga. Wala na silang magagawa. Mismo nga DOJ Secretary nang sabi, wala silang magagawa kung mag-imbestiga dito. So ngayon guys, ang hinihintay na lamang, yung pagpunta nila noong December ay kay Trillanes, first investigation yon. Ngayon, pupunta na sila sa second investigation. Kaya nga nagsabi nga itong si DOJ Secretary Remulla na kailangan sumunod sila sa procedure at malaman namin. Kasi nga, ang susunod na interview na nila guys, yung mga opisyal, alba, yung mga PNP, mga prosecutor ng gobyerno. Yun na yung susunod. At talagang ang sabi dito, nung una, wala talagang alam yung DOJ na pumasok na sila dito. Kasi nga, high profile guys, di ba? High profile ang iniimbestigahan ng mga ICC, di ba? Dating Presidente Duterte, dating Chief of Staff Bato, at mga ilang pang sinasangkot dyan sa war on drugs ni Duterte. Kaya hindi nila alam, kahit ang DOJ, na kung dumating na nga ba o hindi, at kung ano nang ginawa ng mga ICC investigador. So, yan ang dapat nating abangan guys. So, malaman natin yan soon. Pero ayon kay Trillanes, 6 months from now guys. 6 months from now, lalabas na siguro ang mga kalagitnaan ng taon. Mga June or July. So, yan ang aabangan natin. Lalo pa, papalapit ng papalapit ang 2025 election. Malaking ano to guys, malaking effect to sa mga Duterte at mga Duterte supporter na paglabas ng warrant of arrest ng ICC. Kaya guys, ano sa tingin nyo? Nakapunta na ba talaga yung ICC dito sa ating bansa? At sa tingin nyo ba guys, malapit na talagang itong dahil ayon sa DOJ, pinayagan na talaga sila na makapasok. Pahig na sila na makapasok na ang ICC para mag-imbestiga. So ano sa tingin nyo guys? Lalabas na kaya ang warrant of arrest within 6 months guys? Malapit na yun, mabilis lang ang panahon. Ngayon patapos na January, next week. Tapos na yung January guys. So ibig sabihin 5 months na lang yan. So abangan natin guys. Itong inihintay natin lahat ng taong bayan, lalo na mga biktima ng EJK, inaabangan to. At syempre, ng buong mundo. Kasi nga, presidente ang nasasangkot dito sa ating bansa. Di ba? Si Duterte, kaya marami ang nag-aabang dito. Tinitignan kung ano nga ba ang mangyayari sa kanyang kapalaran pagdating ng warrant of arrest ng ICC. Alright guys, tayo guys, para sa mga biktima tayo, ito na sana yung hinihintay nilang katarungan. At kung malinis naman ang pangalan ni Duterte, walang problema, di ba? At least nalitis siya at nalinis niya ang pangalan niya. Pero hanggat hindi ito natatapos guys, habang buhay siyang kahabulin ng ICC at mga biktima ng ating mga kababayan sa war on drugs. Na mga inosente guys, ang sinasabi natin yung mga inosenteng nadamay, hindi yung mga guilty talaga, na hindi dumaan din sa mga due process. Yan ang pinaglalaban ng Human Rights Organization. Alright guys, dito na lamang po, comment down below kung sa tingin nyo, maa-aresto na si Duterte at magkakaroon ng katarungan yung mga biktima. Alright? Dito na lamang po guys, paulit-ulit. Thank you very much po. Ibinulgar ni dating Senador Antonio Trillanes na noong Desyembre pa nasa Pilipinas ang International Criminal Court investigators kaugnay sa war on drugs. Tingin din niya sa ikalawang bahagi ng taon ilalabas ng ICC ang warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa.
Nakapasok daw at nakaalis na rin ng Pilipinas nitong Disyembre ang mga investigador ng International Criminal Court kaugnay sa gera kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isiniwalat yan ni former Senator Antonio Trillanes IV kasunod ng mga natatanggap niyang impormasyon. Hindi na niya idinetalye kung gaanong katagal ang mga ICC prober at kung ilan ang nagtungo sa bansa. Pero para raw sa kanya, sapat na ang ebidensyang nakalap ng ICC dito sa bansa para arestuhin si Duterte. Sa tansya ko po, itong arrest warrant ay lalabas sa second quarter of this year. Yan po ang aking estimate base sa mga impormasyon na nakalap ko dahil merong mga confidentiality agreements. Ito po ay, itong confidentiality agreements na ito ay para masigurado yung seguridad ng mga testigo na kinakausap ng ICC at ng mga ICC investigating team mismo. Tanong